Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Uy, walang tigil ang pagsabog ng mga balita, ha? Marami tayong pag-uusapan in our video upload, pero unahin muna natin ito, ang medyo mainit-init na mga pagpapahayag na ginawa na naman ni Raffy Tulfo, ni Senator Raffy Tulfo dyan sa Senado. Pero bago ang lahat, please don't forget to like, share and promote our videos, ang ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan videos sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, at subaybayan nyo rin po si Ka Eric sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, ang aming partnership ni Dr. Lorraine Marie Badoy sa programang Bigwas ng Agila. Utang na loob ko po sa inyo at ng aking pamilya ang patuloy ninyong pagtulong, pagsuporta at pagtitiwala na tayo po ay naninindigan sa tamang advokasya, sa totoong matuwid na pamamahala at paglaban sa korupsyon at pandarambong sa ating bayan. And salamat din po sa lahat ng tumulong at nagkaroon ng oportunidad na mabigyan po ako ng prayer support, moral support, and other financial support. Sa lahat ng tumulong at nanonood at makakaabot ang video na ito mula po sa aking kaibuturan ng puso ng aking pamilya at ng ni Ka Eric, we extend our deepest appreciation po sa inyong mga pagsusumikap na makapagbigay ng ambag at tulong kay Ka Eric. Moral, spiritual, or financial support that you may be able to contribute. Saludo po at nakalaya na po tayo pansamantala sa isa pang kasong unlawful use of means of publication, at may isa pa po na kinakaharap at titingnan natin kung maglalabas din po ng warrant of arrest para naman ito sa cyber libel crime. Okay? Tatag lang po tayo at humarap ng may buong paninindigang malakas na malalagpasan po natin ito. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. At ito naman pong pahayag ni Senator Raffy Tulfo ay bibigyan ko ng pagpupuna at mga pagpapaliwanag, sapagkat nagkaroon siya ng privilege speech kamakailan lamang sa Senado. At kanyang tinukoy na marami na daw ulat na nababalita niya at natatanggap na ura-urada at parang wala sa rules of engagement ang mga ginagawang military operations ng ating mga kasundaluhan, no? Ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Army, at pati na po ng Philippine National Police. Ang kanyang privilege speech ay may pinaghuhugutan po na pangyayari. Ito po yung naganap sa Negros Island, sa bayan po ng Tubuso. Sako po ito ng Negros Occidental, kung saan po 19 na mga armadong puwersa ng designated terrorist organization ng CPP, NPA, NDF ang mga namatay po sa Tubuso, Negros Occidental. And mula po doon sa pangyayari na yon ay mayroong mga nadiscover na mga ilang mga impormasyon patungkol po sa halimbawa, 2 sa mga namatay na 19 na mga kasapi o bahagi ng armadong unit ng New People's Army, CPP, NPA, NDF sa Negros, sa Tubuso Negros Occidental ay mga Filipino-Americans. Isang babae na nanggaling po, I think, sa DMV area, Washington DC, Maryland, Virginia area, dating Anak Bayan, USA, at parang cultural officer ng Anak Bayan sa area po ng Washington, Maryland, Virginia. Sa edad ito, no, si Sorem ang apelyido. I think ito ay nasa mga 26 or 27 years old. Yung isa pa po na tinutukoy doon sa impormasyon na yon ay itong 40 years old na pabalik-balik sa Pilipinas, Anak Bayan, USA, San Francisco naman, sa southern part, no, sa west coast, sa southern San Francisco. So mga opisyal po ito dati ng Anak Bayan, USA. Ang Anak Bayan po ay front organization yan ng CPP, NPA, NDF in the youth and student sector, at mayroon po ito mga international chapters na binubuo nila sa Estados Unidos,
sa Canada, sa Europe, no? At sa iba pang bahagi ng mga bansa na mayroong aktibo na mga Filipino expatriate communities. Pero kalakasan ng kanilang recruitment sa mga kabataang mga PhilAm at mga kabataang Pilipino na ang pamilya ay half Filipino o mga nag-migrate sa Estados Unidos o sa Canada, sa North American continent, ay sa bahagi ng Estados Unidos at sa Canada. Yun. So dalawa po dito, mga Filipino-American na mga namatay. Kaya nga nagkaroon ng statement ang US State Department, no, sa pamamagitan po ng kanilang US Embassy in the Philippines, na pinag-iingat ang mga American citizens na nasa Pilipinas at nagta-travel po sa mga area ng Leyte, Samar, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental at Negros, na wag basta-basta pumasok sa mga lugar na mayroong aktibo na operation ang isang foreign designated and US identified foreign terrorist organization na New People's Army, CPP, NPA, NDF. Ngayon, mayroon din po mga namatay na nagpapakilala, ipinapakilala lamang ng mga front organizations ng CPP, NPA, NDF na mga kabataan. Ang isa is aktibong University Student Council Councilor sa UP Diliman. Ang isa ay teacher sa Batang Guro sa UP Manila at ang isa ay sa Cebu. So, dahil dito sa mga gimmick na ginawa ng mga front organizations at urban infiltrators and urban operatives ng CPP, NPA, NDF, medyo na-confuse ang ilang mga mamamayan, ang ilang mga sektor, na baka nga may mga sibilyan na mga namatay at hindi mga NPA. That process of injecting confusing information, kinakapital yan sa paggamit ng propaganda para lituhin ang mga mamamayan na mayroong mga sibilyan na mga nadamay doon sa lehitimo na military operations sa Negros, partikular sa bayan ng Tubuso. Ngayon, sinakyan ito ni Senator Raffy Tulfo. At ang kanyang sinisisi sa kanyang mga pahayag, kung pakinggan natin at babalikan ito, ay ang mga kapalpakan daw at mga abuso attending o nandoon sa mga paglulunsad ng military operations na hindi pinagpaplanuhan, hindi maingat, na hindi madamay ang mga sibilyan, kapareho din po sa mga police and law enforcement operations. Well, those statements are very sweeping, very unfair and very unjust. Irresponsible po yon na hindi pa nga niya napakinggan o nabasa man lang o nagpa-briefing man lang siya sa Armed Forces of the Philippines. For example, sa pamunuan ng Philippine Army. Ano bang nangyari sa Negros? Wala pa siyang briefing na natatanggap. Nagpalabas na po siya ng sweeping at mga pang-propaganda agitation na para magpapogi. No, very reckless, no? Hindi nag-iingat itong si Senator Raffy Tulfo. Sapagkat ang kanyang mga binitawan na statement, maliban na ito ay sweeping, hindi makatarungan at hindi makatotohanan, at wala sa tamang direksyon na kuhanin po ang tamang impormasyon sa otoridad ng gobyerno, lalo na sa bahagi po ng ating sandatahang lakas, ito po ay nagpapalakas din sa propaganda line na ginagamit ng CPP, NPA, NDF na may mga sibilyan na dinamay ang mga kasapi o bahagi ng ating Philippine Army unit sa Negros. Exactly yan po ang propaganda trap na gustong mangyari nitong mga nagpapakilalang mga party list organization sila, human rights group sila, at mga activist organizations. Ipinaliwanag na po ni Ka Eric yan na itong mga nagpapakilalang mga kunwari party list, itong Makabayan Black, which is actually Makabayad Kamatayan Black yan, created, led, organized, and kinukumpasan po yan at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines, ang Alliance of Communist Teachers or ACT Teachers, ang Gabriela NPA Lover Party List, ang Kabataan NPA Recruiter Party List, ang Anak Bayan, itong mga Bayan Muna, yung Bayan, KMU, Gabriela, itong mga Karapatan, itong mga NUPL. Bahagi po ito ng elaborate network of urban-based organizations in the white area operations or in the urban infiltration
na nagkukunwaring legal, kunwari sila, above ground sila, pero in the essence, ito ay created, ito ay funded at ito ay pinamumunuan at pinapaandar ng mga communist urban party cadres na binabanggit ko. Diyan ako galing yan po ang aking naging buhay. At sa loob ng mga front organizations na ito, mga party list at mga sectoral organizations, pati international network nila, mayroon pong underground component na nakapaloob ang Communist Party of the Philippines, ang National Democratic Front, at itong underground organizations na ito ay bahagi ng connecting line and support line and recruitment line papunta sa New People's Army. Hindi po naintindihan yan ni Senator Raffy Tulfo sapagkat hindi niya inintindi at hindi niya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at magbigay ng briefing sa kanya ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang National Intelligence Coordinating Agency, at pati na po lalo na ang ating pamunuan ng AFP at ng Philippine Army. Dapat nakinig mo na siya sapagkat itong pagsakay niya sa kanyang pag-project ng sarili niya as if siya ay nagsusulong ng pagpupuna lamang sa possibility of use of excessive force at hindi pag-iingat ng AFP at ng PNP sa mga operations ng military actions at pati na ng law enforcement operations na may nadadamay ng mga civilian. The intention may be good, but the timing and the context of using that kind of advocacy or posturing ni Senator Raffy Tulfo ay kulang po ng tamang batayan. And therefore, delikado na pwedeng magamit sa propaganda in favor of the CPP, NPA, NDF. Hindi niya naintindihan na itong mga namatay na mga PhilAm, itong galing sa San Francisco, USA, at galing sa Washington, Maryland area, hindi po ito nagkataon lang sa Negros. May ganyang pangyayari din po a month ago sa Mindoro na nag-survive yung isa at na-captured at napauwi nga, na-deport yon si Chantal at Chinoche. At iyon ay graduate ng BS Psychology at cum laude pa sa Baltimore, sa Maryland. Mayroon din pong nangyari na another round of encounter na nandun sa loob ng kampo. Ang isa pang hindi pa nakikita ngayon, mukhang wounded at missing na, itong isa pang PhilAm sa Mindoro Occidental naman. At mayroon din pong ganyang pangyayari noon sa Tarlac, sa Cordillera. These are already a consistent pattern, itong series of events na mayroong pumapasok na mga PhilAm or Filipino-American Youth and Filipino-American na mga miyembro ng mga front organizations like Gabriela USA, Anak Bayan USA, Kabataan USA, or ang iba sa Canada galing. At pumapasok dito as if they are only human rights workers, NGO or non-government organization exposure, pero sa totoo lang, hindi. They are active members of the Communist Party of the Philippines at the International Department. Mayroon pong tinatawag na CPP-ID, Communist Party of the Philippines International Department. Kumikilos po ito sa iba't ibang bahagi ng ating mga Filipino communities in abroad. Ang pinakasentro ng CPP International Department ay sa Netherlands. Diyan po sa may Utrecht, the Netherlands, kung saan diyan po namatay sila Joma Sison, sina Fidel Agkawili, pinaglumutan sila diyan, nag-ugat na sila diyan, at diyan nagtatago ang mga lumang kadre at matatandang kadre ng Communist Party of the Philippines, ang asawa ni Joma Sison, ang si Luisa Landoni na pari na diyan din namatay, no, naging tagapagsalita at pinuno ng NDF at Communist Party member. So the European group, lalo na ang Netherlands, ang Norway, ang Belgium, ang Spain, at pati po itong sa mga Central and Western Europe area, malakas po at malawak ang network ng Communist Party of the Philippines, CPP International Department. And they also have CPP International Department unit doon po sa Canada, sa North American continent area, sa Amerika mismo, and in many parts of the world. I-discuss ko po yan sapagkat bahagi po yan ng ISW, International Solidarity Work Network ng CPP, NPA, NDF, that they are using the Filipino communities, the overseas Filipino workers, the expatriates, yung mga nag-migrate na ng mga Filipino communities, at ini-infiltrate nila ito
using the church program, international religious organizations, network of non-government organizations, human rights advocacy groups, and front organizations. Ito po'y ginawa nila ng maagang bahagi ng 1980 pa. At hanggang ngayon, malawak pong network na ito. Kaya po pumapasok dito ang mga nare-recruit nila sa Communist Party of the Philippines, sa CPP, NPA, NDF, international unit nila, at nagsisilbing exposure. Dapat yun po ang iniimbestigahan ng ating government authorities at dapat yun ang tinumbok ng privilege speech ni Senator Raffy Tulfo. Bakit labas-pasok dito ang mga Filipino-American youth and students at mga nagpapakilalang mga non-government organization workers na ang sumasalo ay identified as above ground, open front organization serving as protector and conduit of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and NDF, identified by former rebels and former cadres like Ka-Eric. At marami pa kong mga kasama. Dapat nagpa-briefing muna at nagbigay na sana muna ng pananaw na tama si Senator Raffy Tulfo bago niya inatake na mukhang walang ginawang tama ang AFP para mag-ingat na hindi madami ang mga sibilyan. Exactly the way na kapag may nangyari pong CPP, NPA, NDF na engkwentro laban sa mga military forces natin, sa tropa ng pamahalaan, kanilang pinoproject na ito ay bahagi ng mga civilian attacks ng AFP, ng Philippine Army, para siraan ang legitimacy at integrity of legitimate legal military operations or police operations. Standard propaganda po yan eh. In the war against CPP, NPA, NDF, malaking bahagi po sa ginagamit ng kalaban natin ay ang paggamit ng propaganda, manipulasyon at kasinungalingan, at ang kanilang paggamit ng front cover operations using party list, human rights groups kunwari, pero sila din po yon. Sila lang din po at sila din ang nagpapaandar niyan sa CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang mga namumuno niyan at mga leaders na nakikita natin ay they are also part and leadership of the Communist Party of the Philippines. Tinatawag silang urban-based leaders or mga urban operatives. But they are connected in the entire operations of the CPP, NPA, NDF. That I think hindi yan naintindihan ng masyado, ng malalim, ng ating mga maraming government leaders, including itong si Senator Raffy Tulfo. Sana kung nakinig mo na siya, nagpa-briefing mo na siya, para maunawaan niya how the operational spectrum, the systematic deception, and the elaborate cover-up using front organizations in international network, NGO or non-government organizations, and the massive propaganda campaign para itago at ilihim at i-confuse ang sitwasyon na mayroong underground component pala ang mga naturang front organizations and international network upang palabasin ang mga civilian na mga namatay, but in fact, they are there either deployed as full-time fighters or temporarily assigned as part ng NPA exposure unit, or they are part of the immersion teams na bahagi po ng interaction ng mga urban-based organizations and urban-based CPP cadre and CPP operatives para makaranas din po sila ng buhay ng isang NPA. That is systematic and organizational. Dapat na-explain ng maayos yan. But hindi po ganun na naging take-off ng pahayag na ginawa ni Senator Raffy Tulfo. Kaagad po siyang nagpalabas ng very broad and sweeping statement na very unfair and very dangerously favorable para po sa propaganda line and interest advantage ng CPP, NPA, NDF na hindi niya lang siguro na-realize. I suggest, and I volunteer na dapat mag-briefing ito sa harap ni or executive session ng Senate Committee on Defense and Security at ng iba pang mga interested na mga senador, sapagkat at the lower house, sa House of Representatives, mayroon na pong maniobra na magpaimbestiga at sinasakyan din po ng Commission on Human Rights. Instead na usisain kung bakit yung mga student leaders at yung mga student council officers, yung mga batang guro at yung mga galing sa Amerika na mga kabataan at the same organizations, the same network of front organizations and network, ay bakit nandoon sila? At may mga bitbit na armas, naka-uniforme ng NPA, naka-bitbit na mga armas, may mga backpack sa actual encounter site. So, yan pong dapat imbestigahan.
At bakit palalabasin na sibilyan ng mga ito? At bakit hindi pakinggan ang tama na security briefing with intelligence support na mga pag-present ng mga bagay batay sa aktual na kaganapan at batay po sa information network na nabuo ng ating Armed Forces of the Philippines at ng ating Philippine National Police patungkol po sa aktual na mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF kung bakit may mga pangyayari na nanggagaling sa mga urban-based organizations, international network na mga front organizations, pare-pareho yan, Karapatan, Gabriela, Anak Bayan, Kabataan, KMU, and what else? Union na mga manggagawang agrikultura, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, they are all part of the very broad network established to cover, kaya nga tinatawag na front organizations, sapagkat sa loob nito mayroong underground unit ng Communist Party of the Philippines at ng mga underground mass organizations na member ng NDF at konektado sa armadong pagkilos ng NPA. Noong May 1, nakita natin nagmarcha po dyan sa, I think papuntang Mindiola, ang mga naka-flag ng NPA at Communist Party na mga kunwari ay mga manggagawa, naka-full uniform with mouse cap, no? So, paano mo sasabihin na hindi sila konektado at hindi sila iisa lang ng operational spectrum ng CPP, NPA, NDF kung ang kanilang aksyon, ang kanilang pagkakaugnay at ang kanilang pinanggagalingan ng mga namamatay na ito na dinideploy doon sa kanayunan at sa mga lugar kung saan aktibo ang operations ng NPA, iisa ang pinanggagalingan at iisa ang pattern. At iisa din po ang tunog nila. To attack the government, to malign the AFP, and to destroy the legitimacy and validity of security operations conducted by the government, particularly by the AFP and the PNP against them. Sila lang din po nagtutulong-tulungan sa propagandang ito. Ang problema, sumakay po si Senator Raffy Tulfo without first hearing the side of the security sector ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine National Police. Ang nakakabahala nito kung sakyan ng ilang pang mga senador na gustong magpapogi, pero walang alam sa katotohanan ng malalim na security sector implications nito at sa national security natin kung bakit po nananatili ang recruitment sa mga schools and universities. At makikita na lang natin na mamatay na ang mga kabataan na nanggagaling sa mga schools and universities. Hindi ba dapat ang imbestigahan at ang ating puntuhan ay ang mga nagre-recruit, ang pattern and connections ng mga organizations na ito, because paulit-ulit na sa kanila nanggagaling po ang mga namamatay na mga kunwari civilian, kunwari researcher, kunwari ay mga human rights workers, yun pala ay mga bahagi ng dinideploy at pinapapasok nila sa NPA. At ang masaklap pati sa international network pumapasok na dito sa Pilipinas. I hope matututo po ng tama sa karanasan at punto de vista ang nakabatay po sa realidad at interes ng ating Estado at ng ating gobyerno at ng tropa ng pamahalaan at puwersa ng ating security sector ang mga punto de vista na dinedevelop ni Senator Raffy Tulfo bago po siya gumamit ng plataforma ng privilege speech. Otherwise, madidisgrasya po ang integridad ng ating organisasyon, ng AFP at PNP, na sila naman po ang malalagay sa alanganin as if sila ay pumapatay ng sibilyan ng sadya at nagmamasaker ng mga kawawang kabataan. Instead na makita natin that the pattern of this nonsense bloodshed ay nanggagaling po doon sa recruitment na ginagawa sa panluloko sa kabataan sa loob ng schools, universities, campuses, and even in abroad na hindi po na-address ng gobyerno. That should be investigated and that should be addressed properly. I hope makita yan ni Senator Raffy Tulfo instead of focusing on an easy propaganda ride to attack the legitimacy and validity and the integrity of military and police operations conducted against the communist terrorist organizations na ngayon ay tinatamaan ng ganitong mga paglalantad ng pangyayari dahil nabubulgar ang mga kabataan at iba pang nare-recruit nila ay namamatay lang ng kawawa sa mga labanan na ang pilit na pinanggagalingan ay kunwari legal, yun pala armado ang konektado nila. Maraming salamat sa panonood ninyo at pakikinig sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa Balita at Talakayan. Sana po ay nakapagbigay ng ambag ang ating diskusyon na ito.
Maraming salamat muli at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!